Hinamak na manugang. Kabanata 181. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Lewis Mingfeng. Tinitigan niya si Alex Dixon na hindi makapaniwala. Patuloy na umaagos ang malamig na pawis sa kanyang katawan. Bakit? Ang bilis ng batang ito ay mas mabilis pa sa pagbaril. Hindi man lang niya nakita ng malinaw ang mga galaw ni Alex Dixon. Ang kabilang partido ay aktwal na nag-teleport sa kanyang harapan, at inagaw pa ang sandata sa loob ng 0.1 segundo. Nabali ni Alex Dixon ang kanang kamay ni Lewis Mingfeng na nakahawak sa baril. Ang kanyang daliri ay nasa gatilyo pa rin. Tumaas ang kilay ni Alex Dixon at nakangiting sinabing na hindi ngiti, ayaw mo bang ipaputok? Gawin mo. Nakabaon ang baril sa bunganga ni Lewis Mingfeng at mukhang natatakot. Parang daliri ang mukha niya at nanginginig na kinakabahan. Kapag nahila niya ang gatilyo malamang ay sabog ang ulo niya. Higit pa rito, wala sa baril ang mga fingerprint ni Alex Dixon. Nagpakamatay siya. Bumungad sa mga mata ni Alex Dixon ang layuning pumatay, at aatake na sana siya. Bigla siyang nakarinig ng malamig na hangin. Kumunat ang noo niya. Nang lumingon siya at nakakita ng malamig na ilaw, agad siyang tumalikod at sumipa. Hinawakan ni Megan Lewis ang matalim na kutsilyo at sinipa sa tiyan. Agad siyang sinipa sa lupa at napasigaw sa sakit habang tinatakpan ang maliit na tiyan. Gusto niyang pumuslit ngayon at saksakin si Alex Dixon sa likod para mamatay, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang reaksyon nito. Bago pa niya ito masaksak ng kutsilyo ay sinipa na siya. Gusto mo akong patayin? Malamig ang mukha ni Alex Dixon. Binali niya ang kanang kamay ni Lewis Mingfeng ng may bali. Kinuha niya ang sandata at inihagis sa malayo. Tumalikod siya at naglakad papunta kay Megan Lewis. Anong ginagawa mo? Sa sobrang takot ni Megan Lewis ay namutla ang kanyang mukha. Sumigaw siya ng mapatla ang mukha, babae ako. Hindi mo ako masasaktan. Naglakad si Alex Dixon sa kanyang harapan at malamig na itinaas ang kanyang kilay. Bakit naman kita pakakawalan kung babae ka? Ang babaeng alakdan ang pinaka-nakakagat ng tao. Pagkatapos niyang magsalita, sinipa niya si Megan Lewis, sinipa siya hanggang sa gamulong ito ng ilang beses sa lupa. Malungkot na tumili si Megan Lewis, at ang kanyang buong katawan ay nasa malungkot na kalagayan. Si Lewis Mingfeng ay nasa sobrang sakit na ang kanyang ulo ay nababalot ng malamig na pawis. Tumingin siya kay Alex Dixon na malamig at walang awa at nakaramdam ng takot. Hindi naman basura ang taong nasa harapan niya. Ito ay ang hari ng impyerno. Tumalikod si Alex Dixon at binalak na tapusin muna si Lewis Mingfeng bago harapin si Megan Lewis. Pareho silang natatakpan ng mga sugat, nakahiga sa lupa na nanginginig, mukhang lubhang miserable. Sa sandaling ito, isang dagandong ng katwiran ang biglang dumating mula sa gilid. Tumigil ka. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon at lumingon sa pinanggalingan ng boses. Sa di kalayuan, may nakaparada na puting card. Isang matangkad na binata na nakasuot ng branded na suit ang naglalakad palapit sa kanila na may bahid ng mukha. Mayroon pa ring 7 o 8 sasakyang dumaraan na nakaparada sa di kalayuan, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na lumapit. Tila natakot silang lahat sa mabangis na tingin ni Alex Dixon. Humakbang pasulong ang matangkad na binata, puno ng galit ang mukha habang sumisigaw, naglakas loob ka bang magnakaw sa sikat ng araw? Natatakot akong masyado kang matapang. Malamig ang mukha ni Alex Dixon. Aniya, I have some personal grudges with them. It has nothing to do with unrelated people. Lumayas ka. Haha. 2 beses nang umisi ang matangkad na binata at itinuro si Megan Lewis na nakahandusay sa lupa at sinabing, kahit anong sama ng loob mo, binubuli ang matanda, mahihina, at may kapansanan at sinisipa ang mga babae, hindi ka ba nahihiya? Si Lewis Mingfeng, na nasa lupa, ay natatakpan ng mga bagay at mukhang talagang miserable. Not to mention Megan Lewis, isang maselang at mahinang babae ang talagang walang awa na sinipa ng isang tao. Matanda at mahina, may sakit at may kapansanan. Si Alex Dixon ay malamig na bumuntong hininga at walang pakialam na sinabi, kung hindi mo naiintindihan ang dahilan ng bagay na ito, hindi na dapat gumawa ng padalos-dalos na paghuhusga. Isang Lewis Mingfeng.
Sinubukan niyang pagnakawan ang ari-arian ng kanyang pamilya, ibenta ang kanyang asawa, at gusto pa niyang kitilin ang kanyang buhay. Si Megan Lewis naman ay isang magandang ahas. Sinusubukan niyang maghasik ng alitan sa pagitan nila. Ngayon pa lang, gusto na niyang palihim na atakehin siya at saksakin sa likod. Paano masasabing matanda at mahina ang dalawang taong ito? Tumigil ka na sa kakasigaw. Matigas na saway ng matangkad na binata, nakita nating lahat ito, hindi mo maitatanggi. Kung gusto mong saktan muli ang matandang ito at ang binata. Ako, si Renfeng, unang hindi sasang-ayon. Sa sandaling ito, dalawang bodyguard ang tumakbo habang hinihingal. Mahigpit na utos ni Renfeng, tigilan mo siya. Tulungan mo ang nasugatan sa sasakyan. Dadalhin ko siya sa ospital para magamot. Ang mga tao sa paligid ay tumingin sa kanya na may paghanga. Talagang matuwid ang binatang ito. Kaunti na lang ang mga katulad niya ngayon. Nagsimula na ring mag-usap ang mga tao sa hindi kalayuan, tumango at pinuri si Renfeng. Nakita ni Megan Lewis na may pagkakataon at mabilis na umiyak. Kuya Ren, patuloy akong ginugulo ng hooligan na ito. Ngayon ay sinamahan ko ang aking ama upang gamutin ang kanyang karamdaman, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hinabol niya kami sa kalagitnaan. Nang makitang malayo ang lugar na ito, nais niyang gumawa ng masama sa akin. Gusto ng aking ama na tumigil siya sa isang sandali ng pagkadesperado, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging napakadaldal kaya sinaktan niya pa ang aking ama. Nakikiusap ako kay Kuya Ren na iligtas ako. Walang hiya. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Tumango si Renfeng at tumingin ng malamig na tingin. Sinulyapan niya si Alex Dixon at sinabing, Kuya, huwag mong sabihing minamaliit kita. Kung wala kang kakayahan na habulin ang isang babae, ano pa ang silbi ng paggamit ng mga dahas? Tanong pabalik ni Alex Dixon, paano mo malalaman na totoo ang sinabi niya? Paano kung sinabi kong sinubukan muna nila akong saktan at pinarusahan lang pagkatapos kong malaman? Agad na umiyak si Lewis Mingfeng, lahat, huwag makinig sa kanya. Ako ay isang pasyente at ang aking anak na babae ay mahina. Paano niya sasaktan? Nakita niya ang aking anak na babae ay maganda at nais siyang halayin. Sumusumpa ako sa Diyos. Napaupo silang dalawa sa lupa at umiyak ng umiyak. Kung hindi alam ni Alex Dixon ang background nila, nalinlang siya sa pag-arte nila. Tama na yan. Malamig na sigaw ni Renfeng. Sino ang tunay? Sino ang peke? Hindi ako bulag, kitang-kita ko. Kitang-kita mo na mahina ang mag-ama at may gustong gawin sa babaeng ito. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Nang makitang parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan sa paligid, ayaw niyang lumala pa. Malamig niyang tanong, then what do you want? Matuwid na sinabi ni Renfeng, dahil may intensyon kang magsisi, hindi kita ipapakulong ngayon. Humingi ng tawad sa mag-ama na ito, bayaran sila para sa kanilang mga gastusin sa pagpapagamot, at sumumpo na hindi sila guluhin sa hinaharap. Ako papakawalan kita. Kung hindi, siguradong ikukulong kita hanggang sa mamatay ka. Humingi ng tawad sa iyong mga kaaway. Ang ekspresyon ni Alex Dixon ay walang malasakit at nakakainis. Ang ganitong uri ng tao ay maaaring mukhang isang busybody, ngunit siya ay talagang tanga. Akala niya siya lang, pero sa totoo lang, ginagamit siya. Sa ibabaw, tila siya ay matuwid, ngunit sa katotohanan, siya ay mapagkunwari. Hindi niya pinakinggan ang kanyang paliwanag, at hindi rin siya gumawa ng tinatawag na imbestigasyon. Gusto lang niyang ipakita na siya ay isang matuwid na tao sa harap ng lahat, kaya siya mismo ang gumawa ng desisyon. Malamig na sabi ni Alex Dixon, bago kita atakihin, umalis ka kaagad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Agad na sumambat ng katabi niyang bodyguard, anak, payo ko sa iyo na malaman mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Alam mo ba kung sino kami, young master? Nakakamangha ang kapangyarihan ng kanyang ama. Isang daliri lang niya kaya kanang kurutin hanggang mamatay. Sa tingin ko matigas ang ulo mo. Gumawa ng hand gesture si Renfeng. Sige, bigyan mo siya ng parusa. Matagal nang ayaw ng dalawang bodyguard kay Alex Dixon, kaya agad silang sumugod. Kabanata 182. Ito ay walang lunas. Malamig na sabi ni Alex Dixon at winagiway ang mga kamay. Bang!
Bang! Tinamaan sa dibdib ang dalawang bodyguard at naramdaman ang panginginig ng kanilang katawan. Samuka sila ng dugo at umatras ng 5 o 6 na hakbang bago sila makatayo. Laking gulat nila na namutla ang kanilang mga mukha. Natigilan si Renfeng at puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Ang kanyang dalawang bodyguard ay napakahusay sa martial arts. Retiradong kawani sila ng kanyang ama na may malaking pera. Kadalasan, makakalaban nila ang 10 taon ng sabay-sabay. Pero talagang tinaboy sila ng casual na dalawang palad ni Alex Dixon. Natakot si Lewis Mingfeng na matakot si Renfeng, kaya mabilis niyang tiningnan si Megan Lewis. Agad na sumugod si Megan Lewis at niyakap ang hita ni Renfeng. Iyak siya ng iyak kaya bumuhos ang ulan, at panakanak ang hinihimas ang dibdib niya sa binti nito. Parami ng parami ang mga sasakyang nagtipon sa kanilang paligid, at nakabuo pa ng traffic jam. Tumaas at bumagsak ang tunog ng mga busina. Nang makitang marami na ang tao, napakunot ang noo ni Alex Dixon. Gusto niyang tapusin ng mabilis ang laban, ngunit hindi niya inaasahan na lilito si Renfeng sa huling minuto. Sinira niya ang kanyang plano. Hindi na siya maaaring manatili pa. Kung ang usapan ay mawawala sa kamay, magkakaroon ng parami ng paraming gulo na kasunod, at magiging mahirap itong harapin. Binigyan ni Alex Dixon si Renfeng ng malamig na tingin at naalala siya sa kanyang isipan. Tapos, tumalikod na siya at umalis. Hindi natin siya pwedeng bitawan. Napasigaw si Lewis Mingfeng sa takot. Natatakot siyang baka manggulo na naman si Alex Dixon sa kanya. Gayunpaman, hindi gumalaw si Renfeng. Hindi pa siya nakaka-recover sa pagkabigla. Masyadong malakas ang kalaban niya. Gustuhin man niyang pigilan ito ay hindi niya magagawa. Isang palakpakan ang umalangaw mula sa paligid, kasabay ng hiyawan ng mga tao. Inakala nilang lahat na si Alex Dixon ay natatakot sa katwiran ni Renfeng at natakot siya. Pinilit ni Renfeng ang kanyang sarili na bumalik sa kanyang katinoan. Napakasarap ng pakiramdam niya dito at kampante siyang kumaway sa mga tao. Gusto niyang tamasahin ang paghanga ng karamihan. Tungkol naman sa buhay at kamatayan ni Lewis Mingfeng, wala siyang pakialam. Nang makitang umalis si Alex Dixon, nagngangalit si Lewis Mingfeng sa galit. Kinailangan niyang magmadaling umuwi para hanapin si Old Lady Lewis at palakasin ang kanyang mga bodyguard. Hindi niya hahayaang magkaroon ng pangalawang pagkakataon ang maliit na hayop na ito. Tuldok. Ang mag-ama ng pamilyang Lewis ay hindi nang ahas na kumilos ng mag-isa. Isinakay sila sa kotse ni Renfeng pabalik sa dating tirahan ng Lewis family. Pagbalik nila sa lumang mansyon, agad na pumunta si Lewis Mingfeng kay Old Lady Lewis at umiyak sa nangyari kanina. Wala siyang binanggit tungkol sa nangyari kung saan inutusan niya ang kanyang anak na patayin siya. Iyak din ng iyak si Megan Lewis. Lola, gusto tayong patayin ni Alex Dixon. Masyadong ganid ang halimaw na ito, hindi siya patatawarin ng Lewis family. Galit na hinampos ni Old Lady Lewis ang mesa, puno ng galit ang mukha. Tatawagan ko ngayon si Helena at hinihiling sa kanya na dalhin ang halimaw na ito para tumanggap ng kaparusahan. Sinabi ni Lewis Mingfeng, Nay, kailan darating ang patriarch? Nagpadala na siya ng isang tao para maghatid ng sulat. Ang patriarch ng pamilya Lewis ay kasalukuyang nasa Jing City. Natatakot ako na maantala pa siya ng ilang araw. Nagngalit ang mga ngipin ni Megan Lewis. Dad, gusto akong patayin ni Alex Dixon. Tawagan natin agad ang pulis. Tumawag ka ng pulis. Are you trying to kill us? Nagdilim ang mukha ni Lewis Mingfeng habang pinapagalitan. Nabawi rin ni Megan Lewis ang kanyang sentido at mabilis na itinikom ang kanyang bibig. Sila ang unang maibalak pumatay kay Alex Dixon, at handa rin silang saksakin ito ng kutsilyo hanggang mamatay. Kung talagang gusto nilang managot dito, hindi makakatakas sa pananagutan ang Lewis family. Sinabi ni Old Lady Lewis na may dignidad, hindi natin maaaring hayaan na maliit na hayop na ito ay masyadong mabangis. Isulat ang aking mga salita. Ipunan muna ang lahat ng mga tao ng Lewis family sa Jinling, pagkatapos ay maghanap ng mas makapangyarihang mga bodyguard. Ngayong gabi, pupunta tayo dito sa bahay ng maliit na hayop para ayusin ang mga account. Tuldok. Umuwi si Alex Dixon at nakakunot ang noo sa malalim na pag-iisip. Nabigo siya sa pagkakataong ito.
Siya ay naging pabaya. Hindi niya inaasahan na lilito si Renfeng papunta doon. Ang Lewis family ay maingat pagdating sa pagkilos. Kinailangan nilang gumawa ng pag-iingat. Hindi magiging ganoon kadali para sa kanila na gumawa muli ng palihim. Kung talagang magwawakas ang buhay ni Lewis Mingfeng, kahit na gumastos siya ng maraming pera para kumuha ng isang tao, mag-iiwan pa rin siya ng ilang bakas. Parang wala siyang choice kundi mag-isip ng ibang paraan. Itinulak niya ang pinto at naglakad papunta sa sala. Narinig niya ang tunog ng tawag mula sa loob. Nakita niya ang kanyang biyenan na kumikilos ng sunod sonyeran. Hawak niya ang phone niya at patuloy na nakayuko na may hamak na ekspresyon. Nang makita ang ekspresyon ni Helena, alam ni Alex Dixon na iyon ay ang Lewis family calling. Tanging ang tawag sa telepono ng matandang ginang ang nakapagpasunod kay Helena. Nang matapos ang tawag ni Helena, nakita niyang pumasok si Alex Dixon sa pinto at mabilis na sinabing, "Kasalanan mo ang lahat, basura ka." Ngayon lang ulit tumawag ang matandang madam at pinagalitan ako. Inutusan niya akong dalhin ka sa Lewis ang lumang tirahan ng pamilya para humingi ng tawad kahit anong mangyari. Sabi niya kapag hindi ka pumunta, dadalhin niya ang buong Lewis family dito ngayong gabi para tuligsain ka. Alex Dixon's heart skipped a beat and he asked, wala na ba silang sinabi? Ano pa ang masasabi nila? Kumunot ang noo ni Helena at bigla siyang pinalaki ng hinala. Wala ka na namang ginawa diba? Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon. Tila hindi naglakas loob ang Lewis family na tumikim at hindi sinabi kay Helena ang nangyari ngayon. Umiling siya at sinabing, hindi. Dala ni Jane Lewis ang isang mangkok ng sopas at lumabas ng kusina. Sabi niya, Ma, kung pipilitin mo si Alex na humingi ng tawad, ibalik mo muna sa kanya ang pera. Kapag ang pagbanggit ng pera, Helena ay tulad ng injected na may stimulants. She immediately glared and said, kailan ko pinahingi ng tawad si Alex? Akin na ang pera. Bakit mo pa iniisip? Iyan ang perang kinikita ni Alex, diin ni Jane Lewis. Malungkot na sabi ni Helena, pera ko rin ang pera niya. Ano ang pinagkaiba? Natakot si Alex Dixon na baka magtalo na naman ang mag-ina kaya naman mabilis niyang iniba ang topic, Mom, Lewis family is coming over today. Oo. Biglang bumagsak si Helena sa upuan na parang ipinipong lobo. She glared at Alex Dixon and scolded, it's all because of you, trash. Don't think you can give me 2 million. At most, hindi kita pipilitin na humingi ng tawad. Mamaya, may dadalhin ng Lewis family men to personally visit. Hindi ko sila mapipigilan sa gusto nilang gawin. Nang marinig na personal na magpabayad ng bill si Old Lady Lewis, nataranta rin si Albert Lewis. Sabi niya sa takot, bakit hindi tayo lumabas at magtago ng ilang araw? Bagamat iniwan na niya ang Lewis family, mayroon pa rin siyang takot kay Old Lady Lewis. Malungkot na sinabi ni Jane Lewis, ano ang kinatatakutan mo sa kanila? Kasalanan nila noong una. Bakit tayo magtatago? Nag-aalala ring sabi ni Helena, saan tayo magtatago? Pagkatapos sabihin niyon, tinitigan niya ng matalim si Alex Dixon at nagalit. Pagdating ng panahon, ikaw na mismo ang makakatayo sa labas ng pinto. Kahit anong bugbugin o pag-alitan mo, bawal kang pumasok sa bahay. Huwag mo kaming hilahin pababa. Nandito ka ba para tuligsain kami? Umisi si Alex Dixon sa kanyang puso. Pagdating ng mga sundalo, magtatanggol sila. Pagdating ng tubig, bamaha ang lupa. Bakit siya matatakot sa isang pamilyang Lewis lang? Pagkatapos kumain, nagtago si Albert Lewis sa kanyang kwarto dahil sa takot. Isang bumuntong hininga si Helena sa sala. Kinuha ni Alex Dixon ang phone niya at naglakad papunta sa pinto. Tinawagan niya si Sung Yulo at hiniling na magayos. Pagkatapos tumawag, bumalik siya sa kanyang kwarto at humiga sa kama, nagbabasa. Matyaga siyang naghintay. Ang asawang si Jane Lewis ay nakahiga sa harap ng writing desk, na ginagamit ang kanyang oras upang gumuhit ng mga plano sa disenyo. Kamakailan, ang negosyo ng maliit na studio ay biglang tumaas, at ang kumpanya na dumating na naghahanap sa kanya upang makipag-usap tungkol sa mga kontrata. Para silang gumawa ng kasunduan, ibinibigay ang karamihan sa mga kita. Ang magandang bagay na ito, maging si Jane Lewis mismo ay hindi nang ahas na maniwala ngunit tinanggap pa rin niya ito.
Habang nag-overtime siya para makahabol sa trabaho, ginamit din niya ang oras at naghanda na mag-recruit ng mas maraming tao. Masyadong malaki ang workload, at kahit maliliit na workshop ay hindi kayang bayaran. Nagplano siyang opisyal na magparehistro para sa construction company pagkatapos niyang gawin ang kanyang trabaho. Kabanata 183. Komportableng humiga si Alex Dixon sa una ni Shimensi at nakakita ng isang pares ng translucent black silk stockings. Hindi niya maiwasang mapalunok at tumingin kay Jane Lewes. Mahahaba at balingkinitan ang mga binti ng Jade ng asawa, maputi at makinis. Hindi exaggeration para sa kanya ang maging isang leg model. Ibinaba ni Jane Lewes ang panulat at bahagyang kumunat ang noo. May oras ka pa bang magbasa? Mamaya dadalhin ni Old Lady Lewes ang mga tao para tuligsain ka at tingnan kung ano ang gagawin mo. Nagkaroon sila ng numerical advantage. Ang aking pamilya ay hindi tugma para sa kanila. Hinawakan ni Alex Dixon ang libro at sinabing parang walang nangyari, huwag kang mag-alala, mag-isa silang tatawid sa ilog ngayong gabi. Hindi sila makakarating. Paano mo alam? Naghihinalang tanong ni Jane Lewes. Natigilan si Alex Dixon at naisip na muntik na siyang madulas. Mabilis siyang ngumiti at sinabing, nahulaan ko ito sa pamamagitan ng panghuhula. Isang grupo ng kalokohan. Malungkot na tinitigan siya ni Jane Lewes. Parang napakalaya niya talaga. Kinailangan niyang payagan siyang magtrabaho sa studio para hindi niya ginagawa ang lahat ng kalokohang ito sa buong araw. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung darating ang Lewes family ngayong gabi, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya sa kanyang puso. Hindi napigilan ni Alex Dixon na magtanong, asawa, maaari ba akong matulog sa kama ngayong gabi? Bahala ka. Si Jane Lewes ay nag-aalala tungkol sa Lewes family at hindi man lang nagtaas ng ulo. Natuwa si Alex Dixon sa kanyang puso. Kung hindi tumanggi ang kanyang asawa, ibig sabihin ay pumayag siya. Sa wakas ay hindi na siya nakatulog sa mapahamak na sahig ngayong gabi. Habang siya ay sumasabog sa kagalakan, narinig niyang biglang sinabi ni Jane Lewes, may 2 kumot sa Cab 8. Pumili ka ng isa. Kung darating ang Lewes family para tuligsain tayo ngayong gabi at sirain ang ating bahay, maaari kang matulog sa mga lansangan ang sarili mo. Ano? Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Akala niya ay makakasama niya si Jane Lewes sa iisang kama. Hindi niya inaasahan na ito ay isang kama para sa isang tao. Gustuhin man niyang samantalahin ang asawa ay hindi niya ito magagawang samantalahin sa ilalim ng makapal na kumot. Gayunpaman, sa wakas ay nakahiga na rin siya sa kama. Kung ikukumpara sa pagtulog sa sahig sa mahabang panahon, ito ay isang husay na paglukso. Napalunok si Alex Dixon sa kanyang lalamunan. Balang araw, siguradong maipaglalaban niya ang pagkakataong makasama ang asawa. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa lumang mansyon ng Lewes family. Napakaraming tao ang nakatayo sa looban. Bukod sa 30 hanggang 40 kamag-anak ng Lewes family, karamihan sa kanila ay mga bodyguard. Tumayo si Old Lady Lewes sa ibaba ng hagdan at tiningnan ang mga tao na may dignidad. Talagang naglakas loob siyang pagbantaan ang buhay ng kanyang anak at apo. Si Alex Dixon, ang maliit na hayop na ito, ay talagang masyadong mayabang. Hindi pa natatanggap ng patriarch ng pamilya Lewes ang sulat, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Ngayong gabi, kailangan niyang bumisita para tulugan si Alex Dixon, personal na dalhin ng isang tao para ibalik si Alex Dixon sa dating tirahan, lumuhad sa lupa para sa interogasyon, at mabigat na parusahan siya ng pribadong parusa ng Lewes family. Kung hindi niya pinutol ang munting bastard na ito sa 1,000 piraso, hindi niya mailalabas ang kanyang galit. Si Lewes Mingfeng ay nakatayo sa gilid at nakakuyom ang kanyang mga kamao habang nanunood. Kahit na siya, si Alex Dixon, ay may 3 ulo at 6 na braso, matatalo kaya niya ang higit sa 100 tao. Gusto ni Old Lady Lewes na palakihin ang bagay na ito, at umaasa pa si Alex Dixon ay gagawa ng hakbang sa mga tao ng Lewes family. Hanggat ang maliit na halimaw na ito ay gumawa ng hakbang sa mga taong ito ng Lewes family, makabubuting bugbugin at saktan ang 12 sa kanila. Siguradong magagalit ang patriarch at tiyak na gagamitin ang parusa ng pamilya para parusahan si Alex Dixon. Nasaan si Mark?
Tanong ni Old Lady Lewis sa marangal na paraan. Mabilis na sinabi ni Lewis Mingfeng, may iilan ding mga kamag-anak mula sa Lewis family na sumusugod mula sa malayo. Si Mark ay nagmamadaling sumalubong sa kanila. Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay may dalang 7 hanggang 8 katao si Mark Lewis at itinulak ang pinto ng bahay. Naglakad sila papasok. Ang iilang taong ito ay pawang mga malalayong kamag-anak ng Lewis family. Kaso, walang pakialam si Lewis Mingfeng sa kanila. Hindi man lang siya mag-abala sa kanila, ngunit ngayon, partikular niyang tinawag ang mga ito para tulugan si Alex Dixon. Nang makita niyang aayusin niya ang score kay Alex Dixon, tuwang-tuwa rin si Mark Lewis at mabangis na sinabi, "Mamaya, hulihin mo si Alex Dixon, pilayin ko muna ang kamay niya." Tatay, nag-imbita rin ako ng ilang eksperto. Hindi ako natatakot na ang basurang ito ay maaaring hindi matalo. Sa sandaling ito, naririnig mula sa labas ng pinto ang tunog ng pagbagsak ng pinto. Nandito na ang expert na inimbitahan ko. Natuwa si Mark Lewis at agad na tumakbo para buksan ang pinto. Bumukas ang pinto at may 40 o higit na mabangis na lalaki na nakatayo sa labas. Natuwa si Lewis Mingfeng na makita ito. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay maaasahan ang kanyang anak. Madali niyang nasabi na ang taong hinahanap niya ay napakagaling makipaglaban. Ang pinuno ng grupo ay isang lalaking nakaitim na vest. Siya ay ngumunguya ng gum, at ang kanyang mga mata ay dumikit habang tinanong niya si Mark Lewis, "Ito ang Lewis family?" "Oo, kayo ang mga thug na kinuha ko diba?" Masayang tanong ni Mark Lewis. "Yung mga alipors na hanap mo." Umiti ng mapanlait ang lalaking naka-black vest at biglang sinampal si Mark Lewis. "Sino ang nagbigay ng mukha sa'yo? Nandito ako para maningil ng utang ko." Kumunot ang noo ni Old Lady Lewis at galit na sinabi, "Sino kayong mga tao? Naglakas loob kayong pumasok sa aking tirahan sa Lewis at manakit pa ng mga tao." Pwey. Sinipa ng lalaking nakaitim na vest ang pinto at dinala ang kanyang mga tauhan sa bakuran. Mayabang na sabi niya, "Young master from your Lewis family used to play in Brother Nan's casino. Malaki ang utang niya. Tingnan mo, ito ang resibo na pinirmahan ni Young Master Lewis." "Mark, pumupunta ka sa casino?" Laking gulat ni Lewis Mingfeng na dilat ang kanyang mga mata. Galit na tanong niya. Tinakpan ni Mark Lewis ang kanyang namamagang mukha at bumangon sa takot. Wala siyang oras para sagutin ang tanong ng kanyang ama. Sabi niya sa itim na vest na may nanginginig na boses, "Hindi pa ba umaabot ang deadline?" Nang marinig ito, labis na nagalit si Lewis Mingfeng kaya namula ang kanyang mukha. Galit siyang umungol. "Unfilial anak, may utang ka talaga sa sugal. Dad, I just went to play a few rounds pero hindi naman gaanong natalo." Nagpanik si Mark Lewis, at nasabi ko na sa kanila ng malinaw na basta makuha ko ang ari-arian ng pamilya ni Alex Dixon, gagamitin ko ang kanyang 400,000 plus milyong kotse para bayaran ang utang. Galit na galit si Old Lady Lewis kaya hindi siya makapagsalita, at nanginginig ang kanyang buong katawan. Bumalik sa katinoan si Megan Lewis. Napasigaw siya sa gulat. Sino si Kuya Nan? Humakbang ang lalaking may itim na vest at sinipa si Megan Lewis. Pagkatapos, casual niyang sinabi, "Kuya Nan, hindi mo man lang alam. Wala kang makukuha kahit nabugbugin kita hanggang mamatay." Si Kuya Nan, Nan Chanho, ang pag-aari ni Mr. Kai noong nakaraan, ay kinuha ni Kuya Nan. Ngayon, kailangan mo siyang tawaging Master Nan. Nang marinig niya ang mga salitang Nan Chanho, nagalit si Old Lady Lewis kaya nanginginig ang buong katawan niya. Si Nan Chanho ang pinuno ng lungsod, lalo na pagkatapos niyang kunin ang negosyo ni Mr. Kai. Lumakas ang kanyang kapangyarihan, at natanggap din niya ang pangangalaga ni Dulong, ang bahay sa ilalim ng lupa ng Jinling City. Mas mayaman pa siya. Hindi niya akalain na pupunta talaga si Mark Lewis sa lugar ni Brother Nan para sumugal, at may utang pa sa kanya. Si Lewis Mingfeng ay parehong galit at galit, ngunit alam din niya na si Nan Chanho ay isang bagong ambisyosong tao na muling nauuhaw. Nagmamadali siyang gumawa ng ilang malalaking bagay para maitatag ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi niya inaasahan na ang Lewis family ay makakasagasa sa kanya. Pinandilatan niya ang kanyang anak at sinabi kay Old Lady Lewis, "Nay,
Hindi ngayon ang oras para turuan ng leksyon si Mark. Ibalik muna natin ang utang sa sugal, pagkatapos ay magnegosyo. Ang tinatawag na tamang negosyo ay ang paghahanap kay Alex Dixon para ayusin ang mga account. Alam mo na ang gagawin. Tumango ang nakaitim na vest bilang kasiyahan at iniabot ang bill. Kinuha ni Lewis Mingfeng ang kwenta at sinulyapan ito. Biglang natigil ang namumuong dugo sa kanyang katawan at halos nakalimutan na niyang huminga. Mingfeng, magkano ito? Naiinip na sinabi ni Old Lady Lewis, 1 o 2 milyon, ibigay mo sa kanila. Bilisan mo at paalisin mo sila. Tinitigan ni Lewis Mingfeng ang kwenta. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan at sinabi sa nanginginig na boses, Nay. May utang si Mark, mahigit 50 milyon. Kabanata 184. Ano? Napasigaw si Megan Lewis sa gulat. Nakabuka ang bibig ni Old Lady Lewis habang nakatitig kay Lewis Mingfeng. Hindi siya makapagsalita. Si Megan Lewis ay parehong galit at balisa habang nagtanong, Tay, mali ba ang nakita mo? Walang oras si Lewis Mingfeng para sumagot. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo at mariing tinitigan si Mark Lewis. Dad, I don't own ng ganyan karaming. Takot na takot si Mark Lewis kaya tumindi ang balahibo niya. Mabilis niyang paliwanag, mahigit 10 milyon lang ang nawala sa akin. Kalokohan ang pinag-uusapan nila. Malamig na tumikim ang lalaking naka-black vest. Master Lewis, nakipagkasundo kami sa iyo nang humiram ka ng pera. Naglagay kami ng loan shark. 5 cents. Hindi ka ba gumawa ng handprint? Anong walang kwentang bagay? Sa sobrang galit ni Lewis Mingfeng ay muntik na siyang mawala ng malay. Sa isang sipa, sinipa niya si Mark Lewis sa lupa at napaupo. Dad, ayoko rin. I just want to win another round. Sinong mag-aakala na lalo akong matatalo? Mark Lewis. Sa sobrang takot ay nanginginig siya. Tumaas at bumagsak ang dibdib ni Old Lady Lewis. Sa sobrang galit niya ay halos mabali ang ngipin niya. Pinilit niyang kumalma ang sarili at sinabi sa malalim na boses, may kinalaman ako sa utang ng apo ko sa pagsusugal ngayon. Bumalik muna kayo. Kakausapin ko ang kuya na niyo bukas. Hindi iyon mangyayari. Umisi ang lalaking nakaitim na vest, dapat maisauli natin ang pera ngayon, o hindi natin ito may report. Humihingi lang ako ng tawad. Ano ang gusto mong gawin? Galit na sabi ni Megan Lewis. Ayaw mo akong bayaran, di ba? Sige. Ikinumpas ng lalaking nakaitim na vest ang kanyang kamay at sinabing may bastos ng ngiti, mga kapatid, ihagis mo sakin. Mabangis na sumugod ang isang grupo ng matipunong lalaki at inindayog ang kanilang mga baseball bat at bakal na tubo. Ang higit sa 100 tao na nakatayo sa looban ay orihinal na nagbabalak na tuligsain si Alex Dixon, ngunit bago sila makapaghanda, sila ay binugbog ng grupong ito ng mabangis na matipunong lalaki hanggang sa hawakan nila ang kanilang ulo at tumakbo na parang mga daga. Ang lahat ng mga kamag-anak ng Lewis family ay mga ordinaryong tao. Paano sila makakalaban? Sila ay binugbog hanggang sa sila ay umiyak at sumigaw, at sila ay tumakbo kung saan-saan. Nang marinig ng mga bodyguard na inupahan ng Lewis family ang mga salitang South Heaven Tiger, sila ay natakot hanggang sa mamatay. Nang makita nilang mabangis na sumugod ang kabilang partido, ayaw na nilang kumita ng perang ito. Agad nilang iniwan ang iba at tumakas. Ngayon, alam ng lahat sa Jinling na nagretiro na si Dulong, namatay si Mr. Kai, at si Nanchanho ang nag-iisang pinuno ng Jinling. Nakipag-away sila sa mga subordinate ng Nanchanho. Hindi ba ito ang panliligaw na kamatayan? Tinamaan ng patpat si Lewis Mingfeng at muntik nang mabali ang kanyang lumang baywang. Napasigaw siya sa sakit. Stop hitting me. Hindi namin sinabi na hindi namin ibabalik ang pera. Ibabalik ang pera. Sa katunayan, ang Lewis family ay hindi man lang nakayanan. Hindi nila kayang bayaran ang halaga nito. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ng kabilang partido. Baliw niyang winasak ang pera. Kahit si Megan Lewis ay hindi nakaligtas. Nabasag siya sa ulo ng mga tauhan, at ang kanyang ilong ay baluktot. Napasigaw siya sa takot at takot. Ang buong patio ng Lewis family ay napuno ng mga panaghoy at hiyawan. Karamihan sa mga bodyguard ay tumakas. Ang iba pang mga kamag-anak ng Lewis family ay binugbog.
Ang kanilang mga mukha ay namamaga at ang kanilang mga iyak ay yumanig sa kalangitan. Tumayo si Old Lady Lewis sa hagdan at tiningnan ang eksena. Nanginginig ang buong katawan niya. Marahil dahil nakita niyang matanda na siya at natatakot na may mangyari sa kanya, hindi siya inatake ng isang grupo ng mga tulisan. Ngunit hindi rin niya mapigilan ang mga ito. Nakatingin lang siya nang walang magawa habang ang mga angkan ng Lewis family ay binugbog hanggang sa sila ay humagulgol at humagulgol. Nag-iyakan at nagmamakaawa ang mga taong nabugbog ng Lewis family, ngunit nang marinig nila na si Mark Lewis ang may gawa nito, agad silang nagmura. Old Madam, pinatawag mo kami dito dahil gusto mong mabugbog kami. Meron talagang gustong maningil ng utang, pero pinatawag niya tayo dito. Gusto nilang maging meat target tayo. Sinadya mo kaming suyuan, at may sinabi ka patungkol sa pagtuligsa sa pamilya Dixon. Sa totoo lang, tinawag mo lang kami para punan ang mga numero. Kung alam ko ng mas maaga, hindi ako sumama. Sa gitna ng iyak at iyak, maririnig ang galit na sumpa ng mga angkan ng Lewis family. Marami sa kanila ang nadama na sila ay nalinlang. Halatang natakot ang pamilya Lewis na baka hanapin sila ng mga loan shark kaya hinikayat sila para punan ang mga numero. Nagkunwari pa silang tinuligsa ang pamilya ni Albert Lewis. Hindi nakatiis sa pambubugbog ang ilan sa matatalinong angkan ng Lewis family. Mabilis silang tumakbo palabas ng pinto na may langis sa paa. Sumunod naman ang iba pang mga tao. Napahawak sila sa kanilang mga ulo at tumakbo palayo. Sa sobrang bilis, huminto ang mataong mansyon ng Lewis family. Lahat ng mga angkan na personal na tinawag ni Old Lady Lewis ay tumakas. Kahit anong sigaw niya, hindi sila lumingon. Nakaupo si Old Lady Lewis sa upuan na paralisado, walang buhay ang kanyang mga mata. Alam niya na kahit natawagan niya ulit ang mga miyembro ng pamilyang ito, hindi na sila babalik. Ang looban ay magulo. Si Lewis Mingfeng ay binugbog sa lupa at ang kanyang ulo ay dumudugo. Hinawakan ng dalawang malalakas na lalaki si Mark Lewis at tumayo sa harap niya na may itim na vest sa likod. Sinampal siya ng mga ito ng mahigit 100 beses sa isang hininga, dahilan para bumulwak ang kanyang bibig ng dugo. Namamaga ang mukha niya na parang steamed bun. Umiiyak at umiiyak si Old Lady Lewis habang nagsasalita. Di ba sabi mo kukunin mo yung pera? Ano ba talaga ang gusto mo? Napamura ang lalaking nakaitim na vest. Ang pera ay isang maliit na bagay. Ang pangunahing bagay ay na-offend mo ang isang tao na hindi mo dapat nasaktan. Ang aming nanye ay luluwag sa iyong balat. Mga lalaki, kidnapin mo muna itong munting bastard na si Mark Lewis, at gamitin ang pera para tabusin siya. Huwag! Sigaw ni Mark Lewis sa takot, ngunit kinaladkad siya ng dalawang malalakas na lalaki palabas. Mark! Balisa at galit si Old Lady Lewis. Gusto niyang habulin siya, ngunit pinigilan siya ng isang malakas na lalaki. Sino ang nasaktan natin? Biglang nagtaas ng ulo si Lewis Mingfeng. Oo, may nosebleed sa butas ng ilong niya. Wala kang karapatang malaman. Ang lalaking nakaitim na vest ay iwinagayway ang kanyang kamay at umalis kasama ang kanyang mga tauhan, na iwan ang bakuran ng Lewis family na nagkapira-piraso at ang pamilyang Lewis na binugbog ng itim at asul. Kung hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo at masaktan si Mr. Dixon, itapon mo ang iyong anak sa ilog at epakain sa mga isda. Nagulat at nagalit si Lewis Mingfeng. Wala siyang paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili, kaya't hindi siya nakilala ng walang magawa habang dinadala nila ang kanyang anak. Magulo ang buhok ni Megan Lewis habang umiiyak, sino ang nasaktan mo na gusto mong parusahan ng ganito ang pamilya Lewis? Mr. Dixon. Baka si Alex Dixon. Biglang nanambalik si Lewis Mingfeng at nanginginig. Ang isang maliit na pamilya tulad ng Lewis family ay walang mga kaaway, at ang tanging taong nasaktan nila ay muling nangyari ay si Alex Dixon. Siya kaya, nakaupo sa lupa si Old Lady Lewis, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi, yung klaseng basura, paanong posible iyon? Tama iyan. Bigla ring nakabawi si Megan Lewis. Nang sumakay siya kay Alex Dixon, talagang hindi siya nasaktan. Ang gayong kamanghamanghang mga kasanayan ay naging dahilan upang wala siyang pagpipilian kundi magduda. Ganyan ba talaga si Alex Dixon na basura sa mata ng lahat? Sa mga oras na ito, lumabas ang kasambahay na may malungkot na mukha at may gulat na ekspresyon,
Matandang ginang, may ilang matandang customer na tumawag ngayon at lahat sila ay tinapos ang kanilang mga kontrata sa Lewis family. Sinabi rin nila na sila ay hindi na mag-cooperate anymore in the future. Ano ang dapat nating gawin? Napaupo si Old Lady Lewis na paralisado sa lupa at napatalon sa gulat nang marinig niya iyon, bakit matatapos ang kontrata ng walang dahilan? Natakot si Lewis Mingfeng at biglang tumayo. Hindi, kailangan kong pumunta sa bahay ni Albert Lewis. Hahanapin ko si Alex Dixon. Dapat may kinalaman ito kay Alex Dixon. Tay, pupunta rin ako. Mabilis na sumunod si Megan Lewis. Ang Lewis family ay nahulog sa ganoong estado, at hindi sila gumawa ng anumang aksyon. Matatapos na ang Lewis family. Galit na sabi ni Old Lady Lewis, huwag kang magmadaling kumilos pagkatapos mong makarating doon. Kung siya talaga ang gumawa nito, hindi pa huli para turuan siya ng leksyon. Abangan ang susunod na kabanata.